Hindi lahat ng maganda itsura, magaling lumaban. Yun yung dahilan kung bakit tayo kumuha sa mga kilalang breeder na subok na nila yung ganda ng duna, itsura ng manok, body structure na kompleto na. That's why yung mga baguhan, mas pwede tayong kumuha sa mga kilalang breeder para gwapo na, magaling pa yung mapili natin. Hindi naman kinakailangan na sobrang dami na lahat ng bloodline kailangan meron ka. Para sa akin, iilan bloodlines, basta subok na subok, okay na yon. Kahit meron ka lang 4 to 5 bloodlines, basta sila yung nasubukan mo na i-cross to each other, maganda resulta, yun na yung ituloy natin. Yun yung advantage ng matagal na breeder at mga big time breeders kasi ang dami na silang subok na set na meeting, na subok na sa laban. Noong umpisa, you have to fight in order to create a name. I believe na kinakailangan natin lumaban to prove na maganda yung bloodline natin. Tuloy-tuloy maganda yung performance ng manok natin, tuloy-tuloy yung champion natin, pwede na tayo maglaylo sa labanan, pwede na tayo magnegosyo sa manok. So, pwede natin gawing bisyo, gawing negosyo. Makakasave sila syempre ng pera pag mura bilihin nila. For example, sa isang buwan, bumili kayo ng mumurahing feed, syempre ang laki din ma-save mo. Pero yung katawan naman ng manok mo, hindi mo rin benta ng maayos kasi hindi rin yan bibilihin kasi kulang din sa katawan. Mas maganda, kumuha kayo ng magandang feeds para magiging maganda rin yung katawan ng manok natin. Piliin natin yung Warhawk feeds natin para ma-maintain natin yung sigla, yung katawan ng manok natin. Pag hindi maganda yung quality ng feeds ng manok natin, magiging masapola yung manok natin. Yung sapola is yung taba. So pag malaki yung sapola, hindi mo rin mabenta agad yan, hindi rin bilhin. Or kung payat din yung manok natin, hindi rin po natin mabenta na maayos. So, yun yung kagandahan pag pumili tayo ng high quality feeds. Yung pure straight, mas kailangan natin to maintain yung bloodline. For example, pag crosses to crosses, two-way cross to two-way cross or three-way cross to two-way cross, i-cross mo yan, pag maganda resulta, magaling pa rin yung anak. Pero how many years mo lang gamitin yan? Yung nanay at tatay, 2 to 3 years. Pag maganda yung resulta, hindi madaling gumawa ulit ng another three-way cross to two-way cross para ma-maintain mo ng ganun katagal yung resulta ng ganun na battle cross. Unlike sa pure na straight bred na lalaki, straight bred na babae, maging 50-50, pag i-cross out mo, pag magaling, mas madali silang ulitin. Yung elevator kelso is a combination of kelsos made into one. Bakit elevator kelso yung tawag dyan? Dahil pag pumalo yung manok, pag mag-cut sila, para yung elevator na pintuan na parang sinasarado yung paa niya. That's why it's called an elevator kelso. Since 1999 when I started, it's first one kelso lang siya na isipan ko kung paano siya i-maintain. I put in another kelso. Nung medyo pumangit na, humanap ako ng another kelso, binalik ko dun sa original kelso. Yun ang ginagawa ko sa kanila. Hanggang sa ngayon, so medyo na-maintain ko pa rin po yung bloodline niya.